Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Halina't kamustahin natin ang 2 unit ng landing dock platform ship na panibagong Tarlac-class vessel na ginagawa ngayon sa Indonesia para sa Philippine Navy. Bakit delay anya sa schedule at pawang ang bagal ng pagbuo sa kabila ng patuloy itong binabayaran naman ng gobyerno ng Pilipinas at sumusunod sa deadline ng pagbayad sa kumpanyang gumagawa nito? Noong Hunyo taong 2022, ang Department of National Defense ng Pilipinas ay formal na lumagda ng isang kontrata sa kilalang shipbuilder sa bansang Indonesia na PT PAL para sa 2 bagong landing dock platform ship na base sa mas pinahusay na disenyo ng Tarlac-class kung saan dati nang ginawa ng kaparehong shipbuilder. Ang kontrata ay bahagi ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program at ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.78 billion pesos bawat barko, na may planong ma-delivery sa pagitan ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa simula, ang mga barkong ito ay inaasahang high quality at may dagdag na improvement kumpara sa nauna na 2 Tarlac-class ng Philippine Navy at sinasabi rin na may karagdagang kapasidad na higit pa sa mga nakaraang unit. Subalit, sa kasalukuyan, ang proyekto ay malinaw na hindi sumusunod sa orihinal na schedule ng kontrata, kung saan ito ay nagdudulot ng maraming tanong at pagkabahala. Ang tanong, bakit nga ba delayed? May ilang pangunahing dahilan kung bakit pa hinto-hinto at mabagal ang konstruksyon ng mga bagong landing platform dock na ito. Isa dito ay hindi nasunod ang mga key milestones sa kontrata. Ayon sa mga dokumento at ulat mula sa industriya ng depensa, ang proyekto ay may nakatalagang mga milestones tulad ng paglulunsad ng unang barko noong Agosto taong 2024 at ang dapat sanang delivery ay noon sanang Enero ng taong 2025 at ang ikalawa naman ay dapat inilunsad ng Pebrero taong 2025 at ide-deliver ng Hulyo taong 2025. Ngunit ang mga petsang ito ay hindi natupad, bagaman ang steel cutting at keel laying ay na-accomplish noong taong 2024. Ibig sabihin, ang mga gawaing tunay na bumubuo sa barko ay mas mabagal kaysa sa inaasahan. Sunod na dahilan ng delay, ang limitadong kapasidad at overloaded na production. Ayon sa impormasyon at mga insider report mula sa mga defense forum, sinasabi nila na maaari na ang PT PAL ay nagkaroon ng limitadong kapasidad sa paggawa at napakataas ng workload. Ito ay dahil sa may mga sabayang proyekto silang ginagawa, kabilang na ang mga frigates at iba pang naval vessels para sa iba't ibang bansa tulad na lang ng sa UAE, kung kaya't hindi nakapokus ang shipyard sa LPD para sa Pilipinas. Dahil dito, mabagal ang progress rate at hindi naaabot ang target na ritmo ng paggawa. At isa pang dahilan ng pagkaantala ay ang epekto ng geopolitikal na kalagayan. Ayon sa Janes, na isang global defense analysis, mismong ang PT PAL ay nagturo na ang ilang pagkaantala ay dulot ng geopolitical conditions at mga pagbabago sa pandaigdigang supply chains. Ang implikasyon nito ay ang shipyard ay nahirapang makakuha ng ilang kritikal na materyales at teknikal na suporta sa oras na kailangan, lalo na dahil karamihan sa mga materyales ay imported at kailangang bayaran sa dolyar. Sunod na dahilan ng pagkaantala ay ang fluctuations ng Philippine peso versus US dollar. Isa pang hindi gaanong napapansin ngunit kritikal na salik ay ang pagbagsak ng Philippine peso laban sa US dollar, na nagpapataas ng gastusin at nagpapaliit ng working capital ng contractor. Mas mataas ang gastos sa pag-import ng raw materials pero ang kontrata ay naka-fixed price, kaya ang shipyard ay nawawala ng margin at nagiging mas konserbatibo sa pagkuha ng resources.
Panghuling dahilan ng pagkaantala ay ang request para sa mga revisions ng design. Ang mga bagong unit ay hindi eksaktong kopya ng Tarlac class dahil may ilang disenyo at teknikal na pagbabago na idinagdag, batay sa karanasan ng Philippine Navy sa operasyon ng mga naunang barko. Ang ganitong revisions at mas detalyadong engineering ay madalas magresulta sa mas matagal na build time at mas komplikadong proseso sa shipyard. Ngayon, isa sa pinakamahalagang tanong na nababanggit ng publiko. Kung patuloy namang binabayaran ng gobyerno ang kontrata ng nasa schedule at ayon sa terms of payment, bakit tila mabagal at delayed ang paggawa ng barko? Hindi ito simpleng issue. Ang kontrata sa pagitan ng Philippine government at PTPAL ay malamang may mga milestone-based payments at progress payments, ibig sabihin, may schedule ang pagbayad na nakalink sa pagtapos ng mga yugto ng paggawa. Habang ang gobyerno ay sumusunod sa schedule ng pagbayad, ang shipyard ay may sariling mga internal na challenges sa pagkumpleto ng trabaho dahil sa mga dahilan na nabanggit, limited capacity, sabayang commitments, supply chain difficulties, at design complexity. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang pagbabayad ay hindi automatikong nangangahulugang mabilis ang produksyon dahil ang shipbuilder ay may mga constraints na hindi kontrolado ng Philippine government. Ang delay na ito ay hindi lamang basta simpleng pagkaantala ng due dates. Ito rin ay hadlang sa strategic plan ng Philippine Navy upang mapalakas ang kanilang amphibious at sealift capabilities na kritikal sa panahon ng mga maritime security challenges sa West Philippine Sea at buong rehiyon. Bagamat patuloy ang pagbayad ng gobyerno at sumusunod sa schedule ng kontrata, ang shipyard ay nahaharap sa mga seryosong operational at commercial challenges na nagdudulot ng mabagal na progreso. Ito ay isang paalala na sa malalaking defense acquisition projects, ang tamang planong teknikal, realistic na timelines, at malakas na oversight ay kasing halaga ng pondo mismo.